Eto na. According to the netizen daw, ito pinakapangit na mga motor sa balat ng lupa. Hindi po ako compile ng list na to. Sabi lang nila ang papangit daw. Pero alam nyo naman ako, weirdo-weirduhan. So, lahat sa akin ay okay. Lahat sa akin ay maganda. Tingnan natin So, ito ang 10 sa pinakapangit na motor sa balat ng lupa. The Honda Bulldog number 10. Ito, hindi ako napapangitan kasi it is parang Honda Rocus. Kaya lang matindi nito. This is a big bike. Big bike to na nililiitan ng gulong. Tapos ginawang off-road. Maliliit ang gulong nito. Actually, sa tingin ko, hindi naman siya ganun kasagwa kasi yung height niya, di ba, alam naman sa Asia, wala namang pinagpala na karamihan dito. Cute ang height, no? 4'11", no? So, bagay na bagay yan dito sa Asia. So, palagay ko, okay yan sa akin. Kaya, hindi naman sobrang sahol. Kaso, big bike yan. Sipin nyo na lang. Tapos, yung ganyang ilaw, ginagawa naman yan ngayon. Diba? Pang-adventure. So, parang okay naman sa akin. So, ewan ko lang. Sabi kasi nila pangit daw Pero, bahala sila. Sa akin, okay yan. No? Hindi naman sobrang sahol. Ewan lang natin kasi kung big bike category, tapos ganyan na itsura, iba na lang, di ba? Iba na lang. Ito nga pala, yung mga yan ay hindi natuloy sa production dahil sa ito, number 1, the Honda Dream Dokito. Ayoko talaga siya. Kasi, alam nyo kung anong market ang gusto niyang pasukin. Yung mga bata, yung mga toddler, yung mga 10 below. Ayan, Dream Kid Dokito. Ako kasi nakapag-isip niyan. Bakit mo naman ilalagay sa motor yung mga toddler? Hindi ko gusto yan. Buti na lang di natuloy. Kasi, alam nyo, may motor yan. Hindi yan laruan. Kaya yan nandito kasi yan ay motor. Production motorcycle yan. Meron niyang 31cc na motor. Ayan tignan nyo. Tignan nyo, may 31cc yan. Kaya, hindi talaga maganda. Yun sa kulay blue na yun. Ayan engine type air-cooled 4-valve single cylinder OHB 31cc. Diba? Yan, nasa blue na yan, naka-enclose yan, ay makina talaga. Parang gusto mong saktan yung bata. Pero, ewan ko, hindi kaya yan yung parang pocket bike. Siguro nga, palagay ko nga, pocket bike ang gusto nitong palabasin. 31cc. Siguro may market yan. Pero, toddler kasi ang toddler kasi ang market nila dyan kaya parang ayoko. Pero siguro sa iba pwede. Parang laruan na. Hindi, alam mo ba mangyari? A-assemblein pa ng bata yun. Ito pa isa. Number 8, Suzuki Biplane. Pangit daw, pero di ako napapangitan. Maganda siya. Futuristic. Kasi tandaan nyo, nung time na yan, merong sikat na pelikula at game na Tron. T-R-O-N, Tron. So, 80s yan. So, ginaya nila. Yan daw ang future. So, yan. Hindi ako napapangitan. Parang maganda nga. Isipin mo kung meron kang ganyan ngayon. Napakasikat mo. Pero siguro, sobrang mahal. O kaya, baka naman, ewan ko lang baka pan-display lang talaga yan. Hindi talaga nila gagawing production. Siguro walang umorder. Pero may iba kasi umorder Kasi minsan sobrang mahal niyan pero may order na 10. Yung mga celebrity, yung mga nangongolekta, sila Jay Leno, kaya sina Brad Pitt o diba, Leonardo, o sino yung mahihilog talaga sa mga sophisticadong motor. Pero nagagandahan ako. Ayun may mga Swarovski, diba? Sa game namin pag may Swarovski yung weapon ng kalaban, mag-ingat ka na dahil yari ka. Mahal yun. So ito, biplane, wow. Hindi kaya piyesa, hindi kaya makina ng aeroplano to. Pangit ba? Hindi. Maganda, di ba? Number 7, BMW Futuro. Ito parang hindi ko talaga gusto. Bakit ganoon? Bakit may gusto mag-aerodynamic pero may kanto-kanto pa rin? Ayan. Hindi ko gusto to. Parang hindi tapos. Tapos andun pa rin yung boxer engine. Andun pa rin yung boxer engine, yung trademark ng BMW. Ayan ang mga kasabay niya. Ayan, at saka yung katana. Bakit naman? Bakit naman sumubay ka sa katana? At ito ginawa mo. Ulit pa ng gulong, Hindi ko gusto to. Parang hindi tapos. Ito pangit talaga. Yung lalo na yung likod, Ano ba yan? Side bag, bagger ba yan? Hindi tapos to. Kaya tama lang na hindi na tuloy. Tignan nyo. Ano ba yun? Mesa ba yun nandun sa tangke para makakain? Ito. Number 6 Honda Bosscat. Di naman siya sobrang sahol.
Kaya lang di rin to natuloy sa production. Pero ano to, maganda para sa akin. Nagagandahan ako kasi alam nyo, big bike to eh. Big bike na kinocross nila sa scooter, ano? Ayan ang tema nila, big bike. Nakikita nyo yung tangke, oh. Nandun pa rin sa may gitna, tapos yung upuan, ganyan, swift. Big bike to. Ngayon naman, nangyayari na rin ngayon. Marami na tayong scooter na 400cc and above. Scooter yun, di ba? Yung mga Beluga. Marami na. Di ba? Yung mga X-Town ba yun? Marami na rin gumagawa. So, dito pa lang simula yung concept. Gusto ko nga yung yung headlight na, tsaka yung may radiator, tapos may yung handlebar na naka-sweep. Gusto ko nga yan eh. Tapos ang dami niyang chrome. Di ba? So, ito maganda sa akin to. Ewan ko bakit ayaw nila. Ay ng mga netizen. Oh, sige, kanya-kanya yan eh. Ito number 5. Suzuki Falco Rustico. Ayun, ang pangit ng pangalan. Sa pangalan pa lang parang pangit na. Pero hindi ako napapangitan sa motor. Maganda yung motor. Kasi Rustico, sabi yung future. Kaya lang bakit mo nga naman daw isasama yung rust sa motor mong bago. Pero futuristic siya. Kaya lang napapangitan ako, ewan ko masasanay ka kaya na ganyan ang handle mo. Parang si Knight Rider Kit, tignan mo yung handle, oh, patayo. Oh, parang joystick. Tsaka sino kaya makakapag-repair niyan? Pero maganda. Ayun pa rin, nandun pa rin yan sa Tron concept, oh. Kasi 80s yan eh. May magazine, oh, 80s na 80s, oh. Nandun pa rin yan sa Tron concept. Sipin mo meron ka ngayon yan. Wow, sikat ka, oh. Kaya nasa mga museum na yung mga yan eh. Kasi prototype yan. Nag-iisa yan. Nag-iisa yung mga yan. Walang kamukhang kamukha. Kaya kakaiba. Okay yan. Gusto ko yan. Ito number 4. Kawasaki J Concept. J Concept. Okay. Gusto niya ba ng ganyan? Ito ay parang Tron na talaga. Ayan. Meron siyang dashboard na ganyan. May lumalabas sa helmet mo. O sa shield. Sa helmet yata. Gusto nyo na ba ng ganyan? Ginamit sa pelikula yan, nung Fast and the Furious. Parang ganyan ang style nila, no? Pero parang hindi siya 2 wheels eh. Parang 4 wheels din o 3 wheels. Gusto nyo ba ng ganyan? O 3 wheels? Parang 3 city. Ang matindi nito, ano to? Alam nyo yun, di ba? May sports mode, may track mode, may highway mode, may speed mode, racing mode. Eto na, siya na bahala. Ganun daw ang gusto niya. Nakikialam siya. Parang Formula 1. Nakikialam siya sa gagawin mo. Pagka ayaw niya, hindi niya ipapasok. Eto, Tesseract Yamaha. Hindi pangit. Maganda to. Okay to. Alam ko, ginawa nila tong 3 wheels yung 3 city. Nakakasabay namin to sa Petron Run eh. Mga ganito nila. Gumagana, matutulin. Tsaka ang ganda, oh, nagliliko din siya. Ginawa lang nila itong 3 wheels, tapos yun ang tinakbo nila sa production. Hindi actually itong 4 wheels na to. Pero maganda ha. Nagagandahan ako ha. Maganda. Nakasabay namin yan. 250cc. Ang bibilis. Ang bibilis. Kaya okay yan sana. Pero hindi mura kasi. Mahal din. Isipin mo 250cc, bibigyan ka ng ganyan. Mataas ang presyo, kalahating milyon. Ito number 2, Triumph DS8-1. Pangit. Pangit talaga. Dapat yung Triumph na classic, no? Mga ganyan, no? Pero isipin mo, lalagyan yun. First time, nag-practice yata yung nag-design nun eh. Kudrado. Tapos ginamit pang headlight, yung pang jeep, no? Kudrado, oh. Parang hindi tapos, oh. Parang yung takip ng ice cream. Sinaklob lang dyan. Ang pangit. Buti hindi natuloy. Oh, may butas pa sa gitna, oh. Para magre-resign na yung ano nito. Magre-resign na yung designer. Napipilitan na lang. Pangit ng harap, oh. Diyos ko po. Buti na lang di natuloy. Oh. Pangit. Pangit yan. Tama yung netizen. Pangit yan. Buti hindi natuloy. Ito number 1. Suzuki Ugly Duck. Ay, pangit talaga. Tama sila. Sobrang pangit. Ba't mo naman ginawang ganyan? Ano ba yan? Ito, tignan mo. Yung mata, oh. Parang duling. Tapos, aliliit ng gulong pang off-road. At, tignan nyo naman yung shock absorber.
pangit. Tignan nyo, papakita ko sa inyo. Ito ang kinalaban nila eh. Alam mo itong 3 wheels na to, sumikat to Honda to eh, Honda. Sumikat yan, kaya lang binan yan sa Amerika dahil ang dami na aksidente. Ayan o, yung front and rear shock magkamukha. Sinong gumagawa niya? Walang designer na gagawa niyan. Alam nyo kung bakit? Tinanggalan lang nila kasi ng isang gulong yung 3 wheels na yun. Yung Honda 3 wheels, tinanggalan ng isang gulong. Kasi yun ang gusto nilang agawin ng market. Kasi sumikat yun. Kaya lang, inobserba nyo sa Amerika, ang dami na aksidente. Pagka kasi nag-endo yan, diretso sa likod ng rider yung motor. Babagsak sa kanya yung motor, basag ang baga niya. Kaya ganyan ang ginawa dyan. Ang ginawa ngayon dyan sa Honda na ginawang 4 wheels. Kaya tignan mo, pag pupunta kayo sa mga resort, ang paparenta sa inyo 4 wheels na, wala ng 3 wheels. Kasi binan nga yan. Ito naman, gusto naman niyang agawin yung market na yun, pero hindi nagtagumpay. Kasi iba pa rin ng 3 and 4 wheels sa 2 wheels. Kasi iba hindi marunong mag 2 wheels. Kaya ginagawa nilang 4 wheels. Saka 4x4 yun. Ito pwede sumempla sa tawid ilog, sa river crossing yun, hindi. Hindi siya simple yung 4x4. Kaya, ang pangit talaga nito. Maganda yan, kung mamurahan nila yung presyo, tapos, i-stripin na lang, tatanggalin na lang yung fairing. No? Tanggalin na lang yung fairing. Tapos siguro papalitan yung shock sa harap. Ano ba yan? So, pangit talaga to. Tama yung netizen. Pangit ito. You're right. So, ugly duck. Sabi naman designer, ugly duck nga eh. Diba? Ugly duck nga. Kaya nga nakasulat na eh. So, kailangan naman maganda yan. Ugly nga. Inunahan na nga kita. Ganun. Ewan ko. Bahala kayo. Pero ito maganda to. Pang Star Wars. Peace, brothers. Peace, ride safe.